Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao where the evidence ako. Sumagot na ang Akol Bicol Party List na si Garbin tungkol sa mga paratang ni Congressman Toby Tiangco at sinabi niya na itong si Toby Tiangco daw nabaliw, nasira na yung ulo dahil daw hindi makamit ang kanyang gusto na magiging House Speaker na palitan si Martin Romualdez. Ano, grabe naman yung nabaliw ang ulo, nasira ang ulo. Kung gusto man talaga ni Toby Tiangco na ilaglag, it means laglagan na, or gusto lang niyang ipaalam sa publiko kung ano ang mga nangyayari. Kasi parang natatakot na yung ibang tao kasi may hawak na USB itong si Congressman Toby Tiangco. Ang laman ng USB ay ang mga sikreto ng mga kongresista at kung sino-sino yung mga kongres na nandoon na may mga anomalyang flood control projects. Kaya binira, binira talaga siya ni Akol Bicol Party List Garbin tungkol nga kay nasira na daw yung ulo. Sige, share ko sa inyo ha kung saan ko nabasa ito. Nabasa ko ito, kabibig, kasi nagpa-interview ito si Garbin. Ito ang sinabi niya, nasira na yung ulo. Garbin links Toby Tiangco's noise to failure to become Speaker, House Appropriations Chairman. Yan. Ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, linked na vota sa Representative Toby Tiangco's noise over the 2025 national budget to his failure to become Speaker and Chairperson of the powerful House Committee on Appropriations. Hindi ba pwedeng nagsalita lang si Tiangco kasi may nalalaman siya? Sabi ni Garbin, siguro nasira na yung ulo. Ito share ko ha. Na yung ulo dahil hindi naging speaker. Gusto maging speaker, wala namang sumusuporta sa kanya. Gusto mag-APRO chair. Ang APRO chair kasi pinipresenta yan sa plenaryo. And in the plenary, it will be voted upon by the majority of the members of the Congress. Wala namang gustong bumoto sa kanya na maging approval chair. So siguro ang pinanggalingan niya. Hello. Sinabi din ni Garbin na meron din daw tawag ito, nakuha na insertion si Toby Tiangco. Garbin disclosed that Tiangco has 529 million worth of insertions in the 2025 national budget, including 2 flood control projects for Navotas that were awarded to St. Timothy Construction and SYMS Construction Trading, contractors that are linked to anomalous projects. Naku, lumabas din ang baho ni Toby Tiangco kung totoo man ito. Sabi pa dito, siguro tanungin natin si Tiangco tungkol dyan, may itinulong ba siya dito kung bakit nakapasok ito sa pangontrata sa kanyang distrito. As you know, these 2 contractors are mentioned to be involved in ghost projects. Isa na red flag na yun sa kanya. Yun mga kabibig. Ito pa, sinabi pa dito, yan. But inililihis niya yung usapan and did not take advantage in the presence of the 2 contractors. Yung sana yung pagtutuunan dahil yun galit ng tao doon sa pagwaldas ng pera, lalong-lalo na sa ninakaw ng pera ng ghost project. Garbin said he is not saying na merong diferensya or anomalya yung kontrata sa St. Timothy or SYMS Construction doon sa kanyang distrito, but prudence and due diligence would dictate na sa kanya mismo. Masyado siyang mabusisi, pero nakalimutan niyang busisihin yung kanyang sariling bahay. Hala, mga kabibig, nagsilabasan na talaga ang mga mga baho daw di umano ng mga kongresista. Nako. Eto kabibiga, ito yung statement ni Garin. Pakinggan natin ha, na kasi siya na interview. Umalma si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa ibinabatong akusasyon ni navota sa Representative Toby Tiangco na may bilyong pondong insertions ang kanilang party list na itinulak umano ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon kay Garbin, bagamat hindi pa siya miyembro ng Kongreso noong 19th Congress, bilang kinatawanan ng Ako Bicol Party List ay kailangan niyang sumagot. Kasabay nito ay kanyang inihayag na bago magturo ng kasamahang mambabatas ng ibang tao ay unahin nitong imbestigahan ang kanyang bakurang. Yun mga kabibig ha. So i-share ko sa inyo. Share na ba? Sige.
i-share ko sa inyo, kabibig, yung nabasa, yung interview ni Garbin tungkol sa kanyang pagbulgar kay Toby Tiangco, yung 529 million insertions di umano ni Tiangco. So let's watch and listen to this. Kasi yung binabato sa atin o sa Ako Bicol, specifically kay Kong Saldi, but since I'm one of the Ako Bicol representative, and so ganun na rin yung pagkaka-involved, we need to respond to it. Yung kasing inaakusa were those budgets included in the General Appropriation Act, whom he already confirmed na hindi naman na-release, meaning not part of any anomalous DPWH projects, or not subject of the investigation right now. So kaya nga he was ruled out by the committee na hindi natin pwede pag-usapan yan because that was the subject of the controversy. But speaking of insertions, siya meron siyang insertion na sobra sa kalahating bilyon. Ooh. And out of the 530 plus, 529 million na insertion niya on 2025, 65 to 70% nito ay flood control. Ooh. Okay? Sa Nabotas. And ako ay, kumbaga, namamangha kung bakit doon sa pagdinig ng TRICOM, nandun na yung dalawang contractor na awarded sa kanyang distrito. And these two contractors were, and being investigated right now because of ghost projects. I'm referring to St. Timothy and Sims Trading Construction. So, hindi niya ito ikakaila, hindi niya ito madideny dahil mismo nga yung Department of Public Works, sinulatan pa siya, si Toby Tiangco, para ma-assist yung project implementation ng St. Timothy. So sa tingin ko, when you speak of transparency and accountability, including the insertions of 2025, dapat imbestigahan niya muna yung sarili niya, yung bakod niya, bago lumipat doon sa iba na, as he said, hindi naman na-release. But this one, were all downloaded to his districts, were released, and now involve two contractors implementing in his congressional district, and involved in the ghost project investigations. Oh, so yun din pala, may mga tinatago din si Toby Tiangco. Ano kaya ang sagot ni Toby Tiangco tungkol dito, mga kabibig, no? Itong sinabi ni Representative Alfredo Garbin ng Ako Bicol Party List na meron ding insertion si Toby Tiangco. Magkano ba insertion sinabi nito? Ang insertion sinabi niya is 529 million na insertions umano ni Tiangco para sa flood control project sa Navotas, kung saan ang contractor ay ang St. Timothy at SYMS Trading na pawang iniimbestigahan ngayon dahil sa pagkakasangkot sa mga ghost projects. Naku, parang naglaglaga na ang mga kongresista at mga representative ngayon na titingnan na natin kung sino aamin, kung sino ang hindi aamin, kung sino ang aalis sa bansa. Yung sabi ng iba, yung umaalis sa bansa, yun ang mga guilty. Grabe talaga ang mga netizens. So, ito pa yung video ni Toby Tiangco, meron siyang inamin. Ito, kabibig, Ito, let's watch this one. Hindi alam ng mga tao. Kaya ako alam lahat ito. Hindi naman yan nagsimula nito lang eh. March pa lang yan. Oh. Of 2024. No, 2025. 25. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President. Name me one big flagship project na napagawa. Wala. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking kinukuha ng Congress. That is terrible. Wow. Hindi ba tas nilalagay na doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko. Bale, gusto niyong linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos.
Ganun ba, Toby Tiangco? Eh sabi nga nila, Toby Tiangco, parang nasiraan na yung ulo mo kasi gusto mo maging House Speaker at kunin din yung yung posisyon sa sa chairman of the powerful House Committee on Appropriation, pero hindi talaga maibigay-bigay sa iyo kasi walang boboto sa iyo. Naku mga kabibig. Ang dami na nangyayari ngayon, no? Ang dami ng mga kung ano-ano nagsilabas na ng mga istorya. Naku, pero sabi ng iba, nasaan ba si Zaldico? Para masagot din niya. Si Toby Tiangco kasi kung hindi siya lalabas ay talagang mapaniniwalaan ng mga tao si Toby Tiangco. Ito kabibig, isang video na kung saan may nagtanong si Congressman Ungab talaga ay talagang hinahanap si Zaldico at para lumabas na siya, hindi siya magtago. Ako ay nagtataka din, no? Pareho tayo. Kahit doon sa Kongreso, may mga nagtatanong din. Yung mga kuro-kuro, nag-usap-usap kami. It's not really good kasi katulad kahapon, may sitwasyon na nag-motion na ipatawag si former chairman, Zaldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Zaldico. Yun ang mahirap eh. Tapos sasabihin natin, we will investigate. Ano ang iimbestigahan? Pero magkakaroon ng double standard. If you will only investigate the PWH, if you will investigate the other contractors, but you will not investigate the congressmen contractors, ayaw mong ipatawag yung reason ni Kong Abante kahapon kasi tatanong siya kung pwede ba gawing resource person ng isang kongresista. Yun na nga nung una sabi, walang sasantuhin. Lahat pwede ipapatawag. So that's why as early as possible, dapat kung ako ang tatanungin, they should stop this investigation kasi habang tumatagal, lalong masisira yung reputation. Yung point ko, if we want to save the honor and the integrity of the House, huwag nyo na lang ipatuloy yung investigasyon. Kaya habang tumatagal, mas lalo tayong pagtatawanan ang mga taong bayan. May tama din sinabi ni Congressman Ungab, Representative Ungab, 'di ba? Na kung wala itinatago si Zaldico, lumabas siya, tapos sagutin ang mga katanungan ng tao, hindi man ng tao kasi grabe yung questions nila na bakit ganito, ganyan, bakit ang daming mga corruption sa flood control. So, kung talagang walang itinatago si Zaldico, lumabas siya, 'di ba? Kasi si Zaldico, ang pagkakaalam natin, mga kabibig, sa ulat ngayon, si Zaldico daw ay nandun sa bumaba ang BP. O, ito kabibig ha. Ito yung trending news ngayon kung nasaan ba si Zaldico. Nasa si Zaldico, nandun sa Amerika, bumaba ang BP. Pwede naman siya dito sa Pilipinas, di ba? Kasi sinamahan daw ni Zaldico ang kayang anak. O. Zaldico, bumaba ang BP. Ayon kay Bicol Representative Alfredo Garben Jr., bumaba umano sa 90/60 ang blood pressure ni Representative Zaldico dahilan kung bakit pinahinto na doktor na manatili sa Amerika para sa extensive check-up. Yun daw ang nangyari kabibig. Ito dito, hinatid ni Representative Zaldico yung anak sa Boston University. Wow, Boston University. Yaman. Buti pa sila na Boston University. Tayo, hanggang free tuition university lang. Pero pinayo ng doktor na magpa-extensive check-up dahil bumaba ang BP niya sa 90/60. Oh. Naku. Sabi din ni Rowena Guanzon. Natural. Sagutin ni Rowena Guanzon. Mahirap maglaro ng sakit-sakitan. Baka magkatotoo, yan sige ka. Ewan ko. Naku, mga kabibig. Yun ang sagot ni Attorney Guanzon. Di ba? Mahirap maglaro ng sakit-sakitan. Pauwiin na para tumaas yung BP. Cancel the passport. Drama lang yan. Best actor and corrupt buaya. Excuse me, sir. Please wait until I get clearance from attending position. Siya Philippines. Pag si VP Sara naman maging presidente sa 2028, hahanapin yan ni VP Sara siguro kahit saan magtago sa mundo.
ghost patient din siguro ito. Huy, greatest escape of the Alcatraz Philippine. Very dangerous. Reckoning is coming. Face your fear. Yun yung mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. So, ano ang iyong reaction hinggil dito na parang nasiraan daw yung ulo, nasira na yung ulo ni Toby Tiangco dahil hindi siya naging House Speaker or naging chairman ng Committee ng Appropriations, kaya sinsiraan niya ang mga kongresista. Hala, grabe. Pati at tinatarget niya si Zaldico. Ano sa inyong reaction, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.